Habang naglalakad sa gitna ng Kamaynilaan, nakita namin si Tatay Elohio nangangalakal. Tay, ano po pangalan and edad nyo ngayon, Tay? Ang tunay pangalan, Elohio Sanchez Vergara, Palayaw ko, Logi. Ang edad ko, 55, June 14, 1970. Tay, saan po kayo nakatira ngayon, Tay? Sa totoo, talagang nakikita ka lang. Pero nakikita lang ako sa pinsan ko dahil nga wala akong kakayanan na umuupa. Kaya pansamantalang nakikita lang. Pagka makikiligo, kapagod na, doon lang makikituloy. Ano pinagkakakitaan nyo ngayon, Tay? Marami kasi basta sa akin kasi katuwiran ko. Basta parehas, lahat pinapasok ko dahil pwede akong mga lakal. Ngayon yung nakakalakal ko, inaayos ko. Kinukuha ko lang na sa basura, halimbawa mga sapatos, tapos mga sirang gadget na inaayos ko. Pagka naayos ko siya, ibebenta ko. O ngayon, pagka wala naman akong benta, pupunta ako sa Ongpin. O kahit saan, halimbawa 7-Eleven. Magbubukas ako ng pinto, yung barya-barya yung inaabot. Awan kasi, minsan sobra-sobra naman binibigyan ng biyaya ng Panginoon. At least galing sa tamang paraan kasi ayoko rin namang kumain ng galing sa masama di ba? Kaya basta alam kung ano pagkakakitaan kahit magtapon mo, kahit ano basta parehas. Oo, tama, ginagawa ko. Tay, ano po yung buhay nyo before, bago po kayo mapunta sa pangangalakal? Dati akong isang physical therapist. Physical therapist ako, tapos dati nung may pamilya ko, may tindahan ako, marunong din ang magluto or ng galo. At saka minsan nag-i-instruct din ako lang, nagtuturo ako sa mga chess at saka sa martial arts dati, nag-i-instructor ako. Pero since na magkaibalay kami, ewan ko nga ba bakit napunta ako sa ganitong sitwasyon. Pero kahit pa paano naman alam ko naman ang na-receive kong biyaya araw-araw, sobra-sobra na binibigyan. Pero ang pagkakaiba ko nga lang ako nasa kalsada nakatira. Pero kung babasihan lang natin yung kinakain na at saka na kami na biyaya, maganda naman ang nakukuha ko. Lalo na yung mga galing sa basura or yung mga galing sa let's say, parang hindi naman siguro matatawag pamaligyo. Pagka nagbubukas ka ng pinto, may nag-aabot-abot 5, 10, 50, saldaan. Nakakaraos na talaga sobra. Yun ang diskarte. Tay, sapat naman po ba yung kinikita nyo po sa araw-araw na gastusin? Sobra, sapat. Kung sapat, minsan sobra, pero hindi naman nagkukulang. Sapat o sobra. Kaya ano po masasabi nyo po sa gobyerno natin ngayon? And ano yung gusto nyo mangyari sa susunod na... Ano yung gusto nyo mangyari sa susunod na gobyerno? Sa gobyerno, kahit siguro sino maupo, wala namang... meron sabihin man natin, meron sila nagawang maganda. Pero wala pa rin. Almost 50% lang. Kahit anong gawin nila, 50% lang. Halos ang mga senso lang yung may kaya. Pero yung mahirap, lalong nananatiling mahirap. Ayun ang gobyerno. Kahit sinong upo, walang mabuti. Lahat, puro hindi maganda. Kasi halimbawa, tulad yan, 10 days na ngayon, nakagat ako ng aso. So, kailangan kong magpa-injection. Okay, libre. Libre nga yung injection. Paano naman, papunta mo rin, kailangan mo ng ID. Paano kang kukuha ng ID? Kahit isang beses, hindi ka national ID. Sasabihin nila, ganun-ganito. Pumunta ka ng barangay. Pagpunta mo ng barangay, sasabihin nila, hindi ka nakarehistro. Di ka makakakuha, di ba? Paano? Di ba? Saan ka mag-i-start para makakuha ng ID? Kahit sa barangay, yun lang pinakamababa para magkaroon ka ng ID. Wala pa rin. Kasi sabihin nila, hindi ka nakarehistro. So wala pa rin kaming karapatang mahihirap, di ba? Hindi kami magkakaroon ng ID, hindi kami makakapa-inject. Pupunta ka ng DSWD, hihingi ka ng tulong, bibigay daw nila. Pag pumunta ka, ang daming hinihingi.
Yung mga alam barangay, hindi kami magkaroon. Paano pa yung mga hinihingi nila para makamit namin yung binibigay ng DSW para daw sa amin? Wala pa rin. Di ba? Anong gobyerno yun? Anong mabuti yun? Wala naman yung tutulong na mabuti ang gobyerno para sa mga mahirap. Kaya nga almost, kung meron mga presidente na may nagawang maganda, 50% lang, pero almost 50% talaga naghihirap ang mahirap. Sa kabila ng lumalalang hamon sa ekonomiya, umabot sa pinakamataas na antas ng self-rated poverty ang mga Pilipino sa loob ng 21 years. Isa si tatay sa mga kwento ng pag-asa at pampamulat mata upang magising ang mga Pilipino sa kung anong gobyerno ang meron tayo.